Uy, ito na yung pag-usapan natin. Baka masyado tayo malayo. Ano ha? Eto na. Warrant. It's been warrant of arrest. Pag-aresto, pag-search. Yan. Laban sa fake news vlogger. Tuloy. Ha? Dalawa kasi ang warrant. May warrant of arrest. May warrant, search warrant. So, tuloy pala yan. Paparinig ko sa inyo sinasabi ni General Torre kasi hindi natin masyadong alam yan. Baka nakalimutan natin. Yung palang cyber libel, mayroon palang binibigyan pala ng authority yan. At basta mag-request ka sa korte, ina-aproban ng korte yung search warrant because of cyber libel. Pasok pala sa cyber libel law ang search warrant pagkumpis ka sa mga pwedeng ebidensya like cellphone, laptop, kung ano man, mga ginagamit ng mga vloggers na may-make fake. Alam niyo itong nangyari dito kay Jun Abinis ba yun? Yung vlogger ng DDS sa Cebu. At saka itong sa CIDG. Isang wake-up call sa ating lahat. Actually, kaya ako tinalakay ito. Gusto kong iparinig sa inyo at talakayin ito para malaman nating lahat. Hindi lang ng mga vloggers, kung hindi ng mamamayang Pilipino, napakatindi pala ng cyber libel. Akala natin simple lang. Ayun, kaya nga, warrant laban sa fake news vlogger tuloy. At ito na nga, seryoso na si President Bongbong Marcos o seryoso na ang PBBM administration. Dapat naman po talaga na seryosohin ang fake news. Dapat po talaga na gumawa ng hakbang ang atin pong mga kongresista, mambabatas, mga senador ng batas na talaga pong makakapagpahinto tuluyan dito po sa mga misinformation, disinformation at fake news na pinapakalat po ng mga vlogger. Lalong-lalo na po ng mga DDF. Sana po talaga ay magawa ito. Alam niyo po ba, ito pong ganito ng mga fake news, inaksyonan po yan ng Singapore. Panoorin po ninyo itong aking video presentation na in-excerpt ko from Thea Tan, Live Awake Thea Tan FB page. Pakipanood nyo po at malalaman nyo po diyan kung paano po inaksyonan ng Singapore ang fake news. Singapore got it right. Fake news is a disease and they found the cure. There are people like myself who like to champion free speech. I used to believe it was an absolute force for good until we all realized it could be weaponized. Back then, it was called black propaganda, mainly to smear a political opponent using lies and misleading narratives. Black propaganda didn't spread like wildfire as fast as fake news now do. Why? Because it needed an audience. A printing press, a TV station, a radio station, and the entire editorial team. In other words, it required effort. Today, all it takes is one vlogger with a grudge, one blogger with an agenda, one troll farm earning a few pesos per trolling. The Philippines became a breeding ground for disinformation. These days, you don't need evidence, you just need virality. You don't need to be right, you just need engagement. Singapore saw this danger early. Lee Kuan Yew understood that an unregulated press doesn't protect democracy, that hijacks it. When journalists become hitmen for politicians, when bloggers masquerade as truth-tellers while pushing propaganda, when social media turns every idiot with a smartphone into a news source, the damage is not just personal, it is national. So, Singapore did what any functional government should do. They fought back. They started by regulating the press. They made sure that news agencies served facts, not agendas. It wasn't about silencing opposition and legitimate criticisms on policies. It was about silencing manipulation, disguised as journalism. Then came the social media age, where the real danger was no longer newspapers but an army of vloggers, bloggers and anonymous accounts profiting from deception. And so in 2019, Singapore passed the Protection from Online Falsehoods and Manipulation Act, PUFMA. It's not just for journalists. It's not just for news networks. It's for everyone. Under PUFMA, the government can fact-check, order corrections, and even take down posts that spread misinformation. A political candidate twists economic data to fit their agenda. PUFMA steps in. A vlogger falsely claims a politician embezzled public funds. PUFMA steps in. A troll spreads lies about election fraud to undermine democracy. PUFMA steps in. And guess what? Singapore did not collapse. It didn't become a dictatorship. It didn't turn into a dystopian nightmare where free speech was dead. Instead, it became one of the most stable, successful, and well-governed nations in the world. Meanwhile, in the Philippines, fake news is an industry. Here,
Reputations get destroyed before facts can even catch up. Elections get decided by disinformation campaigns, not by informed voters. Conspiracy theories spread faster than any real attempt at governance. And yet, when you propose an anti-fake news law, the same people who benefit from deception will cry about freedom of speech. But freedom of speech was never meant to be freedom to lie. Singapore proved that truth and accountability can coexist. They built a system where trolls cannot drown out facts, and where clickbait merchants cannot hostage national stability. So we should ask, why can't the Philippines do the same? Are we afraid to confront the truth? O, di ba po, kung kaya ng Singapore, kaya din naman siguro ng Pilipinas yan. Para, di ba, lahat ng mapapanood natin na vlog, lahat ng mapapanood natin sa mga social media platform ay puro katotohanan na lamang po. Hindi yung napakarami pong gumagawa ng fake news. Seryoso dyan sa mga paninira sa paggamit ng fake news. At hindi na ho nagbibiro ang ating administrasyon. Pananagutin na talaga kayo. Ipapairal ang batas. Rule of law. Ayan. Pero bago tayo magpatuloy, paparinig ko sa inyo, sana madinig natin na sandali Paparinig natin sa inyo ng malinaw. Hopefully makuha natin ng malinaw. Yan, lumapit na tayo. Halos magkadikit na yung mukha natin. Di ba? Palaga lang Okay? Sandali Yung interview ng media kay General Torre. Kanya ipinaliwanag ito Bakit nagkaroon ng operation na ganyan? Siyempre, pinag-umpisan nito yung pinake news siya, nagpalabas ng picture, yung vlogger ng DDS, at siya pinalabas na sa hospital, hindi naman totoo. Kaya nakakuha nga ng malawak na suporta mula sa mga mababatas. Itong ginawa ni Torre dahil yung fake news, maraming biktima dyan. Aklaan nyo yung nag-fake news na vlogger nga ngayon, ayaw umamin. Binabaliktad niya, pinapalabas pa siya argabyado. Pag maninira kayo, ang gagaling nyo. Pagka naman kayo ikakasuhan, naghahanap kayo ng butas na kayo ay inaapi, inaargabyado. No one is above the law. Nadinig ko rin isang araw yung Abinis. Nagmumura. Galit na galit. Parang batang inagawan ng candy. Pero hindi naman alam ng bata kung bakit siya inagawan ng candy. Bawal sa kanya yon. Ito rin si Abinis gano'n. Galit na galit. Nakala mo ay aping-api. Pero yun yung kanyang paninira sa pamilya ni Torre at pagkatao ng general. Hindi man yung tinatalakay. Sino maniniwala sa iyo? Ito pakinggan ninyo yung paliwanag. One-on-one interview ito na media. Okay? Kay General Torre. Para maliwanagan natin, ano ba ang kailang authority? Ano ba yung cybercrime libel? Ano ba ang warrant of arrest? Ano ba ang search warrant? So, meron siyang paliwanag dito. Sana makuha natin ito Well, first and foremost, I would like to thank the lawmakers for expressing support to our actions. And sa iba namang mga grupo na nagsasabing may conflict of interest, parang it is a public crime. Everybody knows that it's a crime being committed. A crime has been committed. And parang napaka-unbecoming naman kung si ID chief ako at may mauna pang mag-complain. At kailangan pag i-push kami or i-push ako para mag-file ng complaint na ito. So, talagang ginawa ko na dapat na trabaho naman in the first place. I-final ko ang kaso. Wait, tell us all about the complaint that you filed. What was it exactly? And before, this was before the anti-cybercrime group. Tama po ba? Yeah. Well, ito isa sa marami. Hanggang ngayon nga, may mga fake news na naman na lumabas. Ito si Abines, marami na namang pinalabas na fake news. Itong vlogger na ito. So, ang isang particular na fake news na talagang parang masyadong patriotic, how do you say that? Masyadong foul. Is one morning, I woke up with a phone fully loaded with messages of concern sa mga kaibigan, kakilala, at saka sa mga well-wishers. Kung ano nangyari sa akin. Because he said that I'm critically ill and posted a photo of me supposedly in that bed. Pero hindi naman totoo. So, fake talaga. Sabi ko, nagagawa niyo ito, subukan natin at pakita ko sa inyo na itong ginagawa niyo ay mali. So, just like any law-abiding citizen, nag-complain ako sa ACG. ACG took my complaint and then brought it to the court, asked for a search warrant from a judge. Ito nga, binigyan ng search warrant. Pagkatapos naman ng lawfully searched ang kanyang bahay, lawfully confiscated ang kanyang mga gadgets, na bigla na lang iiyak siya pagkatapos sabihin niya, kung ano mga rights are violated. May court order nga Yun ang dapat maipaintindi sa ating mga kababayan na ang ating ginawa ay pinadaan natin sa korte. Korte na hindi pwedeng diktahan ng pulis. Okay, so yung complaint po, puntahan po natin yung photo, no? Ito po ba ay totally fake? I mean, kumuha po ng dati niyo. Well, obviously, ang mukha ay akin. Pero ang katawan hindi akin. I've never been to that hospital. Actually, hinahanap ko dahil naging gwapo ako bigla doon Teka muna, kung
kung maging gwapo ako, pupuntahan ko yun, ha? Gwapo siya bigla eh. Okay, so totally fake. Pinaster po yung Yeah, ano. nilagay lang ang mukha ko doon. What was the complaint exactly? Cyber libel. It's a libelous publication. Okay, and then the court granted a search warrant. Yes. But under the rules of court, a search warrant must describe the place to be searched and the things to be searched and seized. Ano po yung nakalagay? This is a little bit different. This is a warrant to search, seize, and examine computer data under the Cybercrime Act. Ito. Yun ang So, bago. hindi ito yung ordinary na nakikita yung search warrant na this is a new search, this is a new, hindi naman new, kundi relatively new kumpara sa mga dating pagkakalam natin. Yun. Ito ay hindi lang yung cellphone at saka yung computers ang isa-search na kukunin ang item. Inaalaw kami na buksan ang computer, examine ang laman. Were you part of that serving of the search warrant? Mga tao ko, may mga nag-provide kami ng security doon sa ACG na nag-serve ng WS. Ayun, so ano yun, WS, ano ba yan? ECD ang tawag doon. Ayun. Warrant to search, seize, and examine computer data. And what exactly Warrant did to you seize? warrant to This search, is the to gadget, examine. and then Grabe, This is yung yung mga gadgets. i-examine ang laman noon. Kasi, the complaint is like this. There is a malicious and libelous posting. Ganun ang procedure yan eh. Walang pinagkaibahan sa ginawa ko nung ako'y nasa Quezon City Police, yung regarding sa series ng bomb jokes sa mga eskwelahan. So, may posting. So, sa posting na yan, pag libelous yan, kung sinong tinamaan, whether it's a public person or private person or a public official or whatever, pwedeng magpunta sa ACG para first and foremost i-identify mo na yung tao. So, Ayun, yun talaga. Malinaw po yan, liwanagin natin para mas magandang maintindihan ng mga kababayan natin, lalo po yung ating mga viewers, mga subscribers, na napaka-sensitive, napakahirap pala na basta lang kayo maglalabas ng mga video, kung na-forward lang sa inyo or nakita ninyo sa wall nyo, ginamit na ninyo kasi pwede kayong managot. Kasi ang lumalabas dun warrant, search warrant, dun ho sa lahat ng mga ebidensya para makuha yung record. At hindi lang yun, para daw buksan. May authority din silang buksan yung mga laptop ninyo, cellphone nyo para makita yung ebidensya. At ang ginawa dito ni General Torre, Director ng Criminal Investigation Detective Group, ay nagpunta kaagad ng korte at nailabas yung search warrant. Mabilis pala, sabi niya, in 3 days na lumalabas 24 hours or 36 days man, 36 hours, napakatagal na pala nun. Para hindi maglabas ang korte ng search warrant sa pagpapatupad ng cyber libel law. Ayan. Kaya ingat po kayo, lalo na yung mga vloggers na hindi walang alam sa broadcast at trabaho ng media, napaka-sensitive po. Pag wala kayong background sa investigative reporting, wala kayong background sa pagkuha ng ebidensya at impormasyon sa government office, government public official, or pribadong sektor, na basta na lang kayong magpo-post nito, magtatapik nito for views only. Yun lang naman ang ginagawa nyo, di ba? For views only. Napakadelikado niyan. Sa totoo lang po, notorious itong mga DDFs vlogger sa paggawa po ng fake news. Bakit? Bayad sila. Saka isa pa po, syempre, suportado sila ng buong organisasyon ng mga nakapalibot sa kanila. Andiyan ang grupo ni Kibulok, andiyan ang grupo ni Digong. Kaya po malalakas ang loob nitong mga nagpe-fake news na ito, at kahit na makakasuhan sila, hindi sila natatakot kasi nga po, suportado sila. At isa pa, malakas po ang kapangyarihan ng pera. Napakadelikado. Ayan ang sinasabi ni General Torre. Hindi na kami maghihintay ng komplena. Hindi na kami maghihintay ng reklamo. Sa oras na makita ko at malaman niya na merong ganyan, sila na yung magiging komplena, sila na rin yung aaresto. Pagkatapos humingi sila ng warrant dahil ang cyber libel law ay mabilis na ibibigay ng mga judge o ng korte. Katulad ng ginawa niya kay Kibuloy, di ba? May warrant of arrest. Pinatupad niya, hinuli si Kibuloy. Ito rin si Jun Avines, na vlogger na nag-fake. Malinaw naman fake yung kanyang ginawa. May papalabasin mo isang tao nasa hospital. Lalabas mo yung picture, sabi nga nito, kaya ako natawa rin hinahanap daw niya dahil gwapo siya ron. Yung mukha niya lang ginamit, yung katawan, hindi kanya. So talagang inedit, talagang pinake. O di ba? Cyber libel, yun ho ang tawag dyan. At ngayon, sinampula na
na sample na itong DDS at kahit sino. Kapag ka ho nagparatang kayo, nag-expose kayo ng picture o video ng fake at makakasira sa reputasyon ng isang tao, pwede na kayong kasuhan at balikan. Pero mas maganda kung kayo magrereklamo, magpapel ng reklamo sa CIDG para lalong mas matibay ang galaw ng CIDG, ng PNP. Na humingi ng kasuhan kayo, humingi ng warrant para magkaroon ng search operation doon sa bahay. Kasi napakadali pong ganito pala ang ginagawa nila. Pag halimbawa mayroong isang vlogger na naglabas ng fake news, ipapakita lang nila sa korte o sa mga identify nilang nila. Sino ba itong taong ito? Saan ba nakatira ito? Saan ba ang opisina nito? O pag na-identify na kung sinong tao, kung saan siya nakatira, sasabihin nila sa korte na kailangan nilang warrant of arrest, search warrant. Pag na-identify ng judge o ng korte yung tao saan nakatira, mag-i-issue na ng warrant, search warrants. Kaya nag-operate ang pulis. Ganun pala ngayon. Kaya ingat po kayo, hindi kayo makapagtatago. Dahil ang Criminal Investigation Detective Group, nationwide ang operation ito. Hindi lang Metro Manila. Nationwide, sa buong Pilipinas, sila pwedeng mag-operate. Buong Pilipinas ng mga korte, pwede silang mag-request ng search warrant o kahit dito sa Metro Manila. So, ibig sabihin, sagrado. Baka ito ang dahilan din kung bakit na-promote as director ng CIDG at ngayon ay Major General na, 2-star General, nilagay ni Pangulong Marcos at ni General Marbil, PNP Chief, dahil may tiwala sila kay Torre na kayang ipatupad ang batas. In other words, pasintabi na sa kababaihan, merong balls si Torre ipatupad ang batas. Kahit walang complainant, sila yung complainant. Bilang Peoples of the Philippines, bilang Police General, bilang Police Officer, bilang Director ng CIDG. Antindi. Kaya nga sinabi ko, seryoso na si Pangulong Marcos o seryoso na ang PBBM administration labanan ng fake news. Tapos yun na nga, yung controversial na nilagay si Communication Undersecretary Claire Castro na siyang bumabatikos, nag-a-identify at pinapangalanan. Ito kay Castro, iba ito. Walang kaso-kaso. Kanyang pinapangalanan ng fake news, kanyang pinapangalanan ng mga naninira at hinaharap niya ng diretsahan in public sa magitan po ng media. Press conference sa Malacanang. Everyday, nagpe-press conference siya. Everyday, nag-a-update siya. So everyday, may tatamaan. Lalo na po yung Duterte team, Duterte camp, o vlogger ng mga Duterte o kritiko ng administrasyon na wala sa lugar. Kaya ingat po kayo, mahirap ang may kaso, abala, gastos pa, at saka nakakahiya. Isipin mo, ang mukha mo nakadisplay sa public kung ikaw ay vlogger, tapos ang kaso mo ay fake news, ang kaso mo ay inciting to sedition, ang bibigat yan. Nag-fake news ka kaya na-libel ka. Inciting to sedition ang kaso mo dahil nanggugulo ka. Nagpapabagsak ka ng gobyerno. Yan ang purpose, yan ang ibig sabihin ng inciting to sedition. Nag-o-organize ka o kasama ka o nagpapabagsak ka ng gobyerno sa magitan ng iyong social media. Kaya inciting to sedition. Bakit ba pagkakatiwalaan ng mga vlogger na ganyan? O kahit hindi vlogger, kahit na sino. Pag ang galawan ay libelo, ang dating at panggugulo, ay nandyan po ang mga batas na papairalin. Mabuti nga, hindi pa ginagamit yung anti-terror law. Mas mabigat po yun. Kulong ka agad. 24 days. Under interrogation, investigation, without case, nakakulong ka. Pag napatunaya at may probable cause, tuloy-tuloy na ang kulong mo. Pag wala, nakakawalan ka lang. Pero 24 days, pwede kang i-hold ng police o investigator o law enforcement agency pag pinairal ang anti-terror law. Mabuti, hindi pa ginagamit yun. Cyber libel lang po ang law ang may iral ngayon. At saka yung mga regular na mga batas tungkol sa inciting to sedition. At iba pa. Regular libel. Ganun po. So, ingat lang ako hindi po nananakot. Hindi ko kayo tinatakot. Hindi ako tagapagsalita ng gobyerno. Inaaral ko lang ang galaw ng gobyerno at ipinapaliwanag ko sa inyo. Dahil may basihan, may batas, may proseso, at hindi po yan pangharas, hindi yan panggigipit, hindi rin po yan sinisingle out kung sino man kayo. Kaya siya ang gobyerno ay kumagalaw, sumasagot, at naghapapay ng kaso, meron silang basihan. At ang mabigat ngayon, ganun pala. Halimbawa, nag-post ka ng video at picture na fake. Hindi lang pala gagawing ebidensya ng pulis, ng CIDG, ni General Torre, yung ipinost mo in public. Re-request pala sila ng search warrant para yung bahay mo pasukin, kumpiskahin. Isi-serve yung warrant to confiscate lahat ng iyong ginagamit na communication, cellphone, laptop, o namang gadgets meron sa bahay mo.
at identify na ginagamit mo. Allowed ng korte na yun ay kumpiskahin para doon tingnan ang ebidensya. Yun ang nangyari doon sa taga Cebu. Nakita ng PNP yung original na kanyang na picture na inilabas against director ng Director Torre. Di lalong tumibay yung ebidensya. Libel talaga yun. Tapos itong si Jun Abines nag-iiyak sa SOCMED. Iiyak-iyak siya kasi ang sinasabi niya, kung ano-anong paninira pa rin kay General Torres sa halip na umingi ng pasensya, umingi ng tawad, lalo pang nagmatapang, pinagmumura pa si General Torres. Di ngayon, dagdag kaso pa. Ang akala niya kasi labag sa batas ang ginagawa ng mga kapulisan laban sa kanyang property. Hindi niya alam, mayroon pong court order to, may search warrant. Legal po ang ginawang pagkilos ng PNP. O ano ka ngayon, Jun Abines, labas mo yung tapang mo. Payag na ako una akong tirahin nila. Maligo na tayo. Kasi yung ipinost sa media, pwede pang i-deny. Although mahirap na yun. Denial lang, pero mapapatunayan pa rin. Sa tindi ng coordination ng pamahalaan sa mga telecommunication company. Hindi makakapagtago ang mga telecommunication company para i-produce yung mga record na yan dahil kasi part ng coordination at nasa sa cyber libel yan o cybercrime law at saka ano po ba yung isa? SIM card registration law. So, identify yung may-ari. Yun po. So, pagka yung iba kasi ang ginagawa, pag bumatikos, tapos fake talaga, alam niyang fake, ginawa niya for views only, nalililang ng mga tao. Tapos pag nag-react yung mga tao, nag-react yung taong binanata niya, biglang di-delete. Biglang mawawala yung account, biglang mawawala yung video at saka picture. Don't do that. Hindi po kayo makakapagtago doon. Dahil yung search warrant, kukumpiskahin yung mga gamit nyo. At nandun sa yung record, yung iyong ipinost na yan. Yari ka. Kung hindi man makuha doon dahil dinilit mo, makukuha yan sa record sa mga telecommunication company. Dahil yun po ang pupuntahan ng mga otoridad para i-produce yung original. Kaya yung babanat, mamaya didelete na kasi masama ang reaksyon. Bumanat, alam niyang fake, for views only. Pag marami na nanonood, tuwan-tuwa, ayun, dami niyang views. Kasi nga, fake news. Mga Pilipino minsan mahilig sa fake news. Intriga, marites, chismis, di ba? Ay fake news. O yung manonood, walang pananagutan doon. Kasi biktima lang sila ng fake news. Yung nag-post, yung naglabas, yun ang mayroong accountability under the law. Kaya ingat po kayo, may paglalagyan kayo. Again, hindi ito pananakot. Uy, salamat si Makmak Pablo. Salamat, aga rin nagigising dito si Makmak. Salamat, Padre. Ingat lang. So, itong ating pinapaliwanag, ito po ay hindi lang para sa mga anti-Marcos vlogger or identify Duterte vloggers, lahat ng mga vloggers. Okay? Kahit ang social media, kahit na ang mainstream media, ang mga lehitimong media, although sa mga media talaga, bihirang-bihira pong gumagawa niya kasi meron kaming panuntunan dyan. Meron kaming regulasyon, meron kaming mga policy sa radyo, telebisyon, sa mga pahayagan, kung papaano. Kasi may mga pinagdadaanan po kaming pag pinag-iingatan ang prangkisa ng radyo at TV ay pinapahalagahan yan. Kasi sa oras na kayo po lumabag sa prangkisa, pwede pong masuspende, pwede pong mawala ang prangkisa. Katulad nangyari sa SMNI. CD sila. For views only. Akala mo wala na silang pananagutan dahil sila daw ay anak ng Diyos. Anak daw sila ng Diyos, kaya banat ng banat. Akala nila ay ililigtas sila. Ano nangyari? Nasilip ng otoridad. Violation sa prangkisa, franchise law. Hindi lang sinuspende, tinanggal pa. Ganun po yun. Kung yung mga lehitimong media, sa tagal ko po sa media na halos 3 dekadang mahigit na, lahat ng napuntahan kong network, istasyon, ganun-ganon, hindi po talaga lumalabag. Kasi alam natin, ngayon, kung yung ibang network ay lumalabag, yan, tingnan ninyo yung gumagawa nun. Hindi lehitimong media. Napadaan lang yun. Baka nga sabi ng Pangulo, inautusan lang na magdala ng suka, naging broadcaster na. Nagdala ng, dali mo itong sukang ito. Naging editor na. Naging komentarista na. Naging political analyst na. Naging kung ano-ano na. Tapos mabobroadcast na. Patay kang bata ka. May paglalagyan kayo dyan. Hindi ganon. Diba? Hindi ganon. Ang importante po ay may kanuntunan. Kaya ho sa mga broadcast, lalo sa radio, TV,
Talagang maingat. Hindi ho fake news talaga yan. Hanggat maaari kinukuha ang side ng lahat. Okay? Sa social media, dahil pumutok ito, naglabasan ito, akala nila ganun-ganun. Pero nga napadaan lang, naging vlogger na raw. Sarap lang ng camera, bumanat ng kaliwat kanan, nagmumura pa. Sino namang manunood sa inyo kung puro pagmumura kayo? Wala po. Kasi yan ay nakakasira sa reputasyon ng ibang tao at nakakasira rin sa pagkatao nyo. Kung nadidinig mo sa kanya, puro pagmumura, puro panlalait, paano mo siya papakinggan? Paano mo siya i-respeto? Kung siya mismo walang respeto sa kanyang sarili, bakit ko sinabing walang respeto yung nagmumura? Kasi yung sarili niya, sinisira niya. Kung yung sarili mo, sinisira mo, paano ka hindi masisira sa taong bayan? Di ba gano'n? Nakita mo si Duterte, 6 na taon nagmumura nung siya ay presidente. Hanggang ngayon nagmumura pa rin. Di ba pakaunti ang followers niya? Nagsawa na tao. Dahil ang sinisira na ng mga nagmumura, hindi lang si Duterte, pati yung mga vloggers na nagmumura, ang sinisira nila yung kanilang sarili. Hindi lang yung tao na kanya minumura. Actually, ang nasisira siya, hindi yung minumura. Bakit mumurahin ng isang tao? Di kung may paglabag siya sa batas na tingin mo, demanda mo na lang. Bakit yung bang pagmumura, magbibigay ba ng hustisya yun para sa'yo? Kung ikaw ay biktima ng, sabi mo, injustice, biktima ka. Pag binura mo ba yung taong ng biktima sa'yo, nakabawi ka ba? Hindi. Sa akin pong tingin, lalo ka masira. Kasi yung pagkatao mo, ibinaba mo. Yung pagkatao mo, napakababaw pala. Bakit dinadaan mo sa mura? Yung mura, wala naman hong kabutihan yun. Lalo na kung sa publiko. Kung nagmura ka, sa loob ng kwarto, na kung sino man kasama mo doon, ibang klaseng mura yun. Ano kaya yun? Alam mo niyo yung nagmumura sa loob ng kwarto? Iba yata yun na. Diba? Pag may nagmura sa loob ng kwarto, iba yun. O nagmura sa loob ng banyo, iba yun. Pero pag nagmura ka sa harap ng telebisyon ng radyo, yun ay kababawan. Yun ay kasiraan mo. Kasi yung sarili mo ay napakababaw pala. Diba? Kaya nga tayo hindi nirespeto ng international community ng nakaraang gobyerno kasi puro mura ang ating naririnig. Pag naririnig sa ating Pangulo. Ngayon, naman na yan. Nung ilang mga vloggers na di ko alam kung anong pinanghuhugutan nila. O yan. Okay? Cybercrime law. Cyber libel. Pwede palang magkaroon ng warrant of arrest. Search warrants anytime ayon kay Major General Nicolas Torre III. Ayan. Okay? Okay? Kasi pagka po ayun, nakataya yan yung abilidad, kakayanan, pagkatao, lahat-lahat to. Ano po yan Kung ano pa. Speaking of abilidad, may panawagan si Sara Duterte, napanood nyo? Nagbisaya-bisaya, kaya hindi ko nabiplay kasi yung iba lang putol-putol, hindi ko rin maintindihan masyado Pero naintindihan ko lang doon, sabi niya, kakayanan at abilidad ang dapat daw ay meron ang isang kandidato. Wow! Sabi ni Sara Duterte. Ngayon hong papalapit ang eleksyon. Kakayanan at abilidad daw. Abilidad? Sino ba may abilidad? Ayan. Sabi ni Sara, ewan ko kung tama naman yun sa isang banda. Pero nanggaling kay Sara Duterte na inimpeach ng Congress. Isasalang sa impeachment court. Nagsasabi ng kakayanan at saka abilidad. O yung kanyang kaso ay betrayal of public trust. Graft in corruption. 7 article of impeachment. So bagay ba kaya sa kanya? Tatanong ko lang. Hindi magagalit. Bagay ba kay Sara Duterte na manawagan ng kakayanan at abilidad ang dapat daw na kandidato? Wow. Ayan. Bahala na kayo. Sa kanya nang galing yan Nagbibisa-bisaya siya doon sa interview sa Cebu kahapon ba yung makalwa. So ayan po. Napaliwanag ko yan. Trabaho ng CIDG. Mag-file ng kaso. Mag-imbestiga at mag-file ng kaso. Okay? Cyber libel, pinapairan na. Talagang tuloy-tuloy ito. Ayan na nga po sinasabi natin. Kaya nga, yung mga anti-Marcos, galit kay General Torre, galit kay Undersecretary Claire Castro, at galit sa ating administrasyon. Pero hindi na kayo papansinin ni Pangulong Marcos. Minsan-minsan na lang siguro. Dahil nandiyan na si Torre, nandiyan na si Castro, silang dalawa. Si Undersecretary Castro, siya yung sasagot, siya yung babatiko sa inyo, siya yung magpapangala kung sinong fake news. Pag hindi naman kayo tumigil, ang CIDG ang mag-iimbestiga, magpapail ng kaso, at pag may warrant of arrest, siya rin ang uhuli. Mabigat po yung mga miso na yan. At yan ay trabaho nila. Bilang pulis, ang CIDG, si Jan Torre, bilang tagapagtanggol ng Office of the President, Malacanang Press Officer, Undersecretary, Communication Undersecretary, under ng PCO,
si Castro. Ayan po, di ba? Matindi. Alam niyo po, napakabuti nitong si Sir Mike Abe kasi pinapayuhan pa niya yung mga vlogger, di ba? Mga DDFs na mag-ingat sila, wag magpalabas ng fake news, wag gumawa ng mga libelous remark. Di ba? Kasi kung iba po yan, hindi naman magpapayo ng ganyan eh. Di ba? Lalo pang gagalitin. Sige, banatan nyo ng banata ng Pangulong Bongbong Marcos, si General Torre. Banatan nyo ng banata. Sabihin nyo na sabihin ang gusto nyo sabihin. Para lalong madiin tong mga vlogger na ito. Pero kasi, di ba, sa totoo lang, itong mga vlogger na to, pwedeng sila rin mga biktima. Inuutusan, binabayaran para gumawa ng fake news. Kaya nga po, sana, di ba, tayo po ay magkaroon ng katulad ng Singapore. Yung POPMA. Yung kanilang ahensya na kikilos para masawata ang mga nagpapalabas ng fake news, misinformation at disinformation. Pakakasuhan talaga. At kapag may mga posts sa social media na mga maling information, ite-take down nila automatic. Sila ang kikilos, sila ang gagawa. Yun sana, di ba? Ganun sana para matigil ang fake news dito sa ating bansa. Para mawala din ang mga scammer sa SOCMED. Para mawala din ang mga nagpapanggap dito sa SOCMED. Di ba? Napakaganda po no, nung ganun ginawa ng Singapore. Kung kaya ng Singapore, kaya din po siguro natin. Di ba? So, sana po ma-actionan to. Sana po may makaisip po na mambabatas na makapaghain ng ganitong batas katulad po sa Singapore na kung saan ang mga fake news peddler po ay naipapakulong, napaparusahan at ang kanila pong mga inilalathala na mali ay nate-take down. So yun lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog nito. Salamat kay Sir Mike Abe. Ingat po kayo. Nasaan mang panig kayo ng mundo, mama chup chup. Love you, God bless us all, Pilipinas. God first.